Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ano? Hindi mo ba ako tutulungan na ilagay yung mga gamit ko sa kabinet? Itong tandaan mo, Dayan, ha? Hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako kasi pinakaisapan ako ni Joseph. Bukod pa ron, huwag kang magpakakampante. Malalaman ko rin yung mga tinatago mong baho. Ay, wala po akong tinatago, Ma. Sa inyo o sa anak nyo. Siya nga po pala, ako na pong bahala sa mga gamit nyo. Magpahinga na lamang po muna kayo. Ay, hindi. Huwag mo na lamang akong tulungan. Wala akong tiwala sa'yo at baka mawala pa yung mga gamit ko. Dala-dala ko pa naman yung mga mamahaling kong alahas. Sayang, baka nakawin mo lang at iprenda. Tapos, yung pera ipapadala mo dun sa mga hampas lupa mong kadugo sa antike. Ma, bakit niyo po iniisip yan? Hindi ko po yan magagawa sa inyo. Hindi natin alam. Baka nga nagpapaawa ka lang para pakasalan ka ng anak ko. Ano, modus nyo ba yon? Para mahututan ng pera si Joseph? Ha? Mahal ko po si Joseph, Ma. At wala akong intensyon na ganyan. Maniwala po kayo sa akin. Ito ang tandaan mo. Hanggat nandito ako, babantayan kita. Siya nga pala. Alam mo ba, napakakapal ng mukha mo. Yung anak ko nagpapakahirap sa barko, tapos ikaw dito para kang donya kung makaasta. Palagi na lang nakatunganga at naghihintay sa pera niya. Hindi ko po alam kung ano nagawa kong mali. Kung bakit kayo ganyan sa akin. Tinuring ko po kayo ni Papa Bobby na tunay kong mga magulang, pero bakit niyo po ako ginaganito, Ma? Wala naman akong ginagawang masama, Ay, sus! Huwag mo akong iyak-iyakan. Hindi mo ako makukuha dyan. At saka, ang galing mo talagang umakting, no? Halos lahat ng tao na pabilib at kumakampi na sa'yo. Pero ako, hinding-hindi mo ako mabibilog, Dayan. Taon 2015, Zamboanga. Hindi pa man nakakababa ng kanyang motor si Joseph, sinalubong na siya ng kanyang ina ng napakahigpit na yakap. Mangiyak-ngiyak pa ang matanda habang hinahaplos ang likuran ng kanyang anak. 3 taon din silang nangulila sa isa't isa dahil si Joseph ay isang seaman at nakabase sa labas ng bansa. Kaya naman, ganun na lang ang pananabik ni Luz sa kanyang anak. Teka, sandali lang, Ma. Baka naman malagutan na ako ng hininga sa higpit ng yakap nyo. Pagpasensyahan mo na ako, anak. Namimiss lang talaga kita. Ay, siya nga pala, nung isang araw ka pa pala nakauwi, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? At saka, bakit hindi ka dumiretso dito sa bahay? Nako, yan talagang asawa mo, oo, masyadong bida-bida. Oh, bakit napunta na naman kay Dayan ang usapan, Ma? Wala siyang kasalanan kung bakit hindi ako dumiretso dito. At saka, may bahay naman kami. Bukod pa ron, ako talaga nakaisip na hindi sabihin sa inyo na nakauwi na ako para ma-surprise kayo. Ay, hindi. Dapat sa susunod magsabi ka para naman masundo ka namin ng papa mo sa airport. Hindi yun si Dayan lang ang babalitaan mo. Nako, pagpasensyahan mo na ako, ha? Pero umiinit talagang dugo ko sa asawa mong yan. Kahit kailan talaga, ang gusto lagi ka lang masolo. Manaman, huwag ka naman magsalita ng ganyan tungkol kay Dayan. Eh bakit hindi, ha? Mula nung ikasal kayo, lagi na lang yung gusto niyang nasusunod. Kung makaasta parang pagmamay-ari niya ang buhay mo. Alam mo ba, nagmumukha ka ng under dyan sa babaeng yan. Hindi ako under, Ma. Lahat ng desisyon ko galing sa akin. Hindi ako pinipilit ni Dayan at lalong-lalo na hindi niya ako sinusolo. Kaya huwag ka naman magsalita ng ganyan, Ma. Ay nako, oo na, pasensya na, nadala lamang ako. Sana naman matanggap mo na si Dayan, Ma. Oo, alam ko hindi mo siya gusto dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral, tsaka mahirap lang ang pamilya nila. Pero mabuting tao po yung asawa ko. Ay, o siya. Sige, mabuting tao na siya. Hindi na ako makikipagtalo pa. Tara na sa loob at baka lumamig na yung niluto ko. Ay, hala, Ma. Hindi na ako magtatagal. Balak ko lang sana na iabot ng mga pasalubong ko sa inyo. Oh, bakit na naman? Hay nako, ipinagdadamot ka na naman ni Dayan sa akin, oh. Hindi ako papayag. Basta hindi ka aalis, dito ka maghahapunan. Naintindihan mo? Oo na, sige na nga. Basta wag na lang po kayong mag-isip at magsalita ng ganyan sa asawa ko. Oo, hindi na. Basta wag niya lang paiinitin ang ulo ko. Halika na sa loob. Nauna nang naglakad ang babae papasok sa loob ng bahay, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao.
Sa pagkakataong yun, hindi niya mapigilan ang panggigigil sa asawa ng kanyang anak. Mula pa man noon ay hindi niya na talaga gusto ang babaeng napili ni Joseph dahil nga nagmula raw sa mahirap na pamilya at bukod pa ron wala raw yung pinag-aralan. Pero kahit ganun ay pinakasalan pa rin ito ng kanyang anak. Sa kabilang banda, paulit-ulit na sumusulyap sa labas ng bintana si Dayan at nagbabaka sakaling matanawan ang kanyang asawa. Maaga kasi yung umalis at ang sabi ay may iaabot lamang sa mga magulang nito at babalik din kaagad. Pero gabi na ay wala pa rin si Joseph. Ang problema pa ay malakas ang buhos ng ulan. Nung mga oras na yun, ang iniisip niya ay ang maputik na daanan. Tiyak na mahihirapan ang asawa niya sa pag-uwi. Hindi naman niya matawagan kung nasaan yun dahil naiwan ni Joseph ang kanyang cellphone dala ng pagmamadali. Mga 10:00 na ng gabi ay wala pa rin si Joseph. Kaya naisipan na lamang niyang tawagan ang ina ng kanyang asawa para tanungin kung nandoon pa ang lalaki. Hello po ma. Pasensya na kung tumawag ako ng ganitong oras. Pwede ko po bang malaman kung nandyan pa si Joseph? Oo, bakit? Nag-aalala lang po ako, lalo na't gabi na hindi pa siya umuwi. Ay sus, ang sabihin mo, pinagkakait mo na naman siya sa amin. Hindi naman po sa ganon, ma. Ano? Ay, siya nga pala, hindi ko muna siya pauuwiin dyan. Sobrang lakas kasi ng ulan at bukod pa ron, nakainom siya. Ganun po ba? Sige lang po, pakisabi na lang po sa kanya na tumawag ako. At saka, pasensya na po talaga sa abala, ma. Sa susunod, huwag ka nang tumawag sa akin ng mga ganitong oras, ha? Alam mo naman na matanda na ako eh. Respeto naman. Sorry po, ma. Naiwan kasi ni Joseph yung cellphone niya, kaya kayo po ang tinawagan ko. Itong tatandaan mo, Dayan. Hayaan mong kumilos ang anak ko sa paraang gusto niya. Huwag mo siyang kontrolin na parang wala na siyang sariling desisyon. Hindi lahat ng ginagawa niya kailangan alam mo. May mga bagay na hindi mo na dapat pinakikialaman. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kinokontrol o pinakikialaman ng anak niyo. Tumawag lang talaga ako para alamin kung nandyan pa po ba siya sa inyo. Yun lang po yun, ma. Wala na po akong ibang intensyon. Basta, ayoko na kinakawawa mong anak ko. Yung tipong lagi na lang siyang sunod-sunuran sa'yo. Pasensya na po, ma, ha? Hindi ko talaga makuha kung anong ibig niyong sabihin. Wala naman akong ginagawang masama kay Joseph. At saka, hindi ko po dinidiktahan ng anak niyo sa kung anong dapat niyang gawin. Ay, bakit hindi mo sinabi sa amin na uuwi na pala siya? Dahil ba gusto mong solohin ang anak ko? Hoy, Dayan, huwag kang magmagaling. Bukod pa ron, kanina, pagkarating pa lang niya dito, gusto niya nang umuwi. Nagmamadali raw siya. Ano bang sinabi mo sa kanya, ha? Huwag mo sabihin tinatanggal mo na kami sa buhay niya. O di kaya pinagdadamot mo ba talaga sa amin ang anak ko, ha? Ma, bakit niyo po naiisip yan? Hindi ko po kayo maintindihan. Wala akong ginagawang masama at higit sa lahat, wala akong intensyon na ilayo sa inyo ang anak niyo. Babay na nga, umiinit lang ang dugo ko. Magsasalita pa sana si Dayan, kaya lamang ay pinatayan na siya ng tawag ng kanyang biyanan. Malalim ang buntong hininga niya nang mapatingin sa labas ng bintana. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan nung mga oras na yon, at kasabay pa noon ay ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Paulit-ulit sa pandinig niya kung paano siya pinagsalitaan ng masasakit ng kanyang biyanan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang magsalita si Luz. Wala naman siyang ginagawang masama at hindi totoo ang mga ibinibintang nito sa kanya. Noon pa man ay hindi na talaga maganda ang pakikitungo ng matanda kay Dayan at alam niya na hindi talaga siya gusto nito bilang manugang. Inilapag na lamang ng babae ang cellphone sa ibabaw ng cabinet at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Napatingin siya sa inihanda niyang pagkain sa lamesa para sana sa kanilang mag-asawa. Ang lahat ng yon ay lumamig na dahil nga 5:00 pa lamang ng hapon ay niluto niya na ang mga yon
Kaso 10:00 na ng gabi ay wala pa rin si Joseph at hindi nga makakauwi ang lalaki ayon sa kanyang ina. Kaya naman umupo na lamang si Dayan at mapait na ngumiti. Habang ninunguya ang kanin ay hindi niya yon halos malunok dahil iniisip niya pa rin ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang biyanang babae. Alam niya na nag-iisang anak si Joseph, kaya ganun na lang ang nanay nito. Pero hindi naman tama para sa kanya na pagbintangan siya ng mga bagay na hindi niya naman ginagawa. Pero kahit ganoon ang pakikitungo ni Luz sa kanya, ay hindi siya nagtatanim ng galit. Dahil para sa kanya, normal lang yun. Ayaw lang ng isang ina na masaktan ang kanyang anak. Nang matapos kumain, ay hinugasan muna ni Dayan ang kanyang mga pinagkainan bago natulog. Kinaumagahan, nagising na lamang si Dayan nang maramdaman niya na mayroon nang nakayakap sa kanya. Paglingon sa kanyang likuran ay katabi niya na pala ang kanyang asawa. Napangiti ang babae at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Joseph. Ay hala, sorry love, nagising yata kita. Ang cute mo talaga, love. Pasensya ka na kung hindi ako nakauwi kagabi ha. Nag-inuman kasi kami ni Papa, kaya ayun, medyo nalasing ako. At saka, ayaw din akong pauwi ni Mama lalo na't malakas ang ulan. Napakadelikado raw kasi, maputik pa naman sa daan. Okay lang, alam ko naman yon. Tumawag ako sa mama mo kagabi at ibinalita niya na yan sa akin. Ay, siya nga pala, anong oras ka nakauwi? 4:00 kanina madaling araw. Siya nga pala, may naisip ako, love. Ha? Ano yon? Alam mo naman na babalik na ako sa barko sa susunod na buwan, di ba? Ikaw na naman mag-isa rito sa bahay. Kaya naisip ko lang, buti pa siguro dito na lang muna si Mama habang wala ako, para naman may kasama ka. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman, wala namang problema dun eh. Pero ang tanong, ayos lang ba kay Mama? Hindi ko pa yan nasasabi sa kanya pero sana pumayag siya. Sana nga, pero ang inaalala ko lang, magkakasundo kaya kami? Alam mo naman na mainit ang dugo niya sa akin at mula pa noon, hindi niya na talaga ako gusto. Yun na nga ang point ko. Kung titira kayo sa iisang bahay, malaki ang posibilidad na makilala niyo lalo ang isa't isa. Bukod pa ron, patunayan mo kay Mama na mali yung mga iniisip niya tungkol sa'yo. At saka, huwag ka mag-alala. Mabait yan si Mama. Nagtataray-tarayan lang talaga yan kung minsan. Alam ko naman yan. Siya nga pala, meron akong tanong. Oh, ano yun? Babalik ka na naman sa barko tapos 3 taon na naman bago ka makauwi. Kailan na kaya tayo magkaka-baby? Ha? Gusto mo na pala ng souvenir? Anong souvenir ang pinagsasasabi mo dyan? Anak ba? Ay, teka, ano palang gusto mo? Babae o lalaki? Kasi ako, gusto ko lalaki. Kasi siya yung magiging tagapagtanggol ng mga kapatid niya. Ang advance mo naman mag-isip? Wala pa nga eh. Wala pa sa ngayon, pero ano, simulan na ba natin? May 1 buwan pa tayong magsasama. Malay mo, makabuo pa tayo ng kambal. Halika na. Anong halika na dyan? Ano ka ba? Magsasaing muna ako. Maaga pa naman eh. Dali na, kahit 1 round lang. Baliw ka talaga. Mamaya na, wala pa akong ligo eh. At saka, ang baho-baho ko pa oh. Sus, kahit hindi ka maligo ng 1 buwan, mabango ka pa rin sa akin. Nambola pa to para lang makascore? Pero mamaya na, okay? Magpahinga ka muna dyan at magsasaing pa ako, ha? Ay, kumbala. Tumatawang bumangon si Dayan at naglakad papunta sa kusina. Nagsaing siya at nagluto ng paboritong ulam ng kanyang asawa, kare-kare. Pagkatapos ay agad niya na yung inihanda sa lamesa. Tatawagin niya na sana si Joseph, pero hindi na pala kailangan dahil paglingon niya ay nasa likuran niya na yun. Pilyo siyang nginitian ni Joseph at sa pagkakataong yun, napataas na lamang ang kanyang kilay dahil alam niya na kung ano ang iniisip ng lalaki. Mamaya na nga, ang kulit ha.
Sus, wala pa nga akong sinasabi. Ikaw talaga? Yang utak mo, ha? Ewan ko sa'yo. Ay, ang taray naman. Hindi kaya. O siya, sige na, umupo ka na, kakain na tayo. Siya nga pala, nagluto ako ng kare-kare. Diba paborito mo yan? Totoo? Salamat, ha. Naku, sakto, gutom na ako. Tumawa na lamang si Dayan sa naging reaksyon ni Joseph. Para kasi yung bata natakam sa pagkain. Sa pagkakataong yon, hindi niya mapigilang malungkot, lalo na't 1 buwan na lang silang magkakasama at babalik na sa barko ang kanyang asawa. Pero pilit na isinasantabi ni Dayan ang isiping yon at kumain na lamang. Pagkatapos noon ay sinimulan na nga nila ang pagbuo ng bata, nanigurado na baka mabuo kaagad. Bukod pa ron, nanabik din ang mag-asawa sa isa't isa, lalo na't 3 taon silang nagkalayo. Ganoon ang paulit-ulit na nangyari ng mga sumunod na araw, nagbabaka sakali na mabiyayaan sila ng anak. Palagi naman yung ipinagdarasal ni Joseph para rin hindi na mag-isa at malungkot ang kanyang asawa sa tuwing siya ay nasa barko. Sa kabilang banda, habang abala sa pagwawali-silus ng kanilang bakuran ay hindi niya namalayan na nasa likuran niya na pala ang asawa na si Bobby. Nang magsalita ang matanda, ay agad siyang napatalon at pinaghahampas sa sobrang galit ang kanyang asawa. Diyos ko naman, Bobby, ginulat mo naman ako. Mamamatay ako sa iyo niyan eh. Pasensya ka na. Ano bang iniisip mo't hindi mo man lang ako napansin? Ay nako, yung anak mo ang iniisip ko. Mag-1 buwan na pero 1 beses palang bumisita rito sa atin. Yan talagang Dayan na yan, oo. Malamang sinusulsulan niya si Joseph na huwag tayong puntahan dito. Luz naman. Huwag mong pag-isipan ng ganyan na manugang mo. At saka, baka busy lang talaga yung anak mo, kaya hindi nakakabisita rito. Bukod pa ron, hayaan mo magkaroon ng oras yung mag-asawa. Ang hindi ko lang talaga gusto, mula nung maipakasal yung anak mo sa babaeng yon, naitsapwera na ako. Ano naitsapwera? Hindi ka naman tinanggalan ng karapatan bilang ina ni Joseph, ha? At saka, ikaw lamang ang nag-iisip niyan. Hindi, duda talaga ako. Ginayuman niya ang anak natin. Tingnan mo nga, ano ba nagustuhan ni Joseph sa kanya? Hindi naman niyang kagandahan at ang itim pa. Tapos, kapag tumawag kita lahat ng gilagid, para pang hindi marunong magsuklay. Tapos, parang hindi naliligo yung babaeng yun eh. Teka muna, hindi na tama yung panlalait na ginagawa mo dun sa bata, Luz. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang tanda na niyang si Dayan. Mas matanda pa nga yan ng 3 taon kay Joseph eh. At saka, bakit dinidepensa mo ang babaeng yan, ha? Dapat kumampi ka sa akin. Bukod pa ron, ayaw kong makitang dihado yung anak natin sa kanya, no? Luz, walang ginagawa masama si Dayan sa anak natin. Bakit ba ang hirap para sa'yo natanggapin siya, ha? Sa napapansin ko, mabait naman yung batang yon. Ikaw lang talagang kung ano-anong iniisip eh. Itong tatandaan mo, siya yung pinili ni Joseph na makakasama habang buhay. Kaya suportahan na lang natin ang anak natin. Kitang-kita mo naman na mahal nila ang isa't isa. Basta, hindi ko gusto ang babaeng yan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang manugang. Wala ka na magagawa kasi sila ng anak mo nagsasama, hindi kayo. Ay nako, ewan ko ba naman sa yung babae ka, oo. Pailing-iling na lamang na umalis si Bobby. Dahil sa pagkakataong yon ay alam niyang hindi siya mananalo sa kanyang asawa. Opinyon pa rin nito ang mananaig. Naiintindihan niya naman ang pinaghuhugutan ni Luz. Ayaw lang nitong masaktan si Joseph, ang kanilang nag-iisang anak. Pero ang hindi lang nagustuhan ng matanda ay kung paano pag-isipan ng masama ng kanyang asawa ang kanilang manugang. 4 na taon na rin mula nung magpakasal ang kanilang anak, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ng kanyang asawa ang babaeng napiling pakasalan ni Joseph. Hindi pa man nakakalayo si Bobby ay bumalik siya ulit nang makita ang motor ni Joseph na paparating. Si Luz naman ay agad na binitawan ang walis at nagmamadaling sinalubong ang kanilang anak. Ang tagal mo namang hindi bumalik dito. Mag-1 buwan na.
Pasensya na ho, Ma. Nabisi lang. Ay, siya nga pala. Ulam po, luto po yan ni Dayan. Ay naku, nag-abala pa siya. Pakisabi na lang na salamat dito ha. Sige, maiwan ko na muna kayo. Ipapasok ko lang to sa loob. Sige po, Pa. Ma, kaya po pala ako pumunta rito para sana makiusap sa inyo. Oh, ano yun? Tungkol saan ba? Gusto ko sanang makiusap sa inyo na kung pwede, sa amin muna kayo tumira. Sa susunod na linggo na kasi ang balik ko sa trabaho, Ma. Kaya sana ayos lang sa inyo na samahan niyo muna si Dayan sa bahay habang wala ako. Ano? Ayoko nga. Ayokong tumira kasama siya sa iisang bubong, no? At alam mo naman na hindi ko gusto yung asawa mo, di ba? Kaya wag mo na akong pakiusapan pa kasi hindi mo ako mapipilit. Ang mabuti pa, kumuha na lamang kayo ng katulong kesa ako mismong guguluhin mo para lang pakisamahan niyang si Dayan. Ay nako, hindi ko kaya. Grabe naman kayo, Ma. Bakit ba ayaw na ayaw niyo sa kanya? Wala naman siyang ginagawa masama sa inyo, ah. Mabait po ang asawa ko't nagmamahalan po kami. Kaya sana naman, tanggapin niyo na siya bilang manugang niyo. Tsaka, kaya ako naisip yon para mas makilala niyo pang isa't isa para mapatunayan niya rin sa inyo na mali yung pagkakakilala niyo sa kanya. Hindi ko kayang makita ang pagmumukha niya araw-araw. Buti nga ngayon ay hindi mo dinala rito. Baka mas lalo pang uminit ang ulo ko. Alam ko po nagseselos lang kayo sa kanya, pero sana naman tanggalin niyo na yun sa damdamin niyo. Kasi ako pa rin naman to, Ma. Ako pa rin yung baby niyo. Ano nagseselos? Ako? Sa kanya? Hindi no? Bakit naman ako magseselos sa babaeng yun? Sino ba siya? Nandidiri ako sa pinagsasasabi mo. O siya, sige na. Hindi na kayo nagseselos. Pero sana naman, Ma, pagbigyan niyo na ako. Please? O sige na nga, pumapayag na ako. Pero hindi para sa kanya ha, kundi para sa'yo. Okay lang din to para naman mabantayan ko yung asawa mo. Baka magloko pa yan eh. Wala pa naman akong tiwala dyan. Ay, nako. Maraming salamat po, Diyos ko. Napapayag ni Joseph ang ina na samahan si Dayan habang siya ay wala. Sa pagkakataong yun, iniisip ni Luz kung paano niya pakikisamahan ang kanyang manugang. Bukod pa ron, hindi bukal sa loob niya ang pagpayag, lalo na't ayaw niya talaga ang babaeng yun. Sa kabilang banda, abala sa pagtutupi ng mga damit ng asawa si Dayan, inilalagay niya yon sa loob ng maleta bilang paghahanda sa nalalapit na pag-alis ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang siya at tiningala ang nakasabit na wedding picture nila sa dingding. Kasabay noon ang pagbalik ng mga ala-ala ng kahapon, ang tungkol sa kung paano binago ng asawa ang kanyang buhay. Noon, nakatira lamang siya sa maliit na barong-barong sa Antique kasama ang kanyang lola Tasing na isang manggagamot at kilala rin na may kasanayan sa pambabarang. Doon sila nakakakuha ng pera na ginagamit nila sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat na lamang siya dahil maraming kliyente ang kanyang lola. May iba na nagpapagamot lang o di kaya ay nagpapahilot. Pero karamihan na pumupunta sa kanila ay mga kababaihan na pinagtaksilan ng kanilang mga asawa at ang nais ay makaganti. Kaya nagpapatulong sila sa matanda para parusahan ang mga babaeng nang aagaw ng asawa ng iba. Gayunpaman, dahil sa katandaan ay namatay na ang lola ni Dayan at naiwan na siyang mag-isa. Ang naisip na lamang niya ng mga panahong yon ay magtinda ng gulay sa palengke para kumita at mabuhay. Hanggang sa isang araw, nagkita sila ni Joseph at mula noon ay nagbago na ang kanyang buhay. Dinala siya ng lalaki sa Zamboanga, ipinakilala sa mga magulang at pinakasalan. Napahinto sa malalim na pag-iisip si Dayan nang marinig niya ang motor ng kanyang asawa na kakahinto lamang. Agad siyang lumabas at nakangiting sinalubong ang lalaki. Ano? Kamusta ang lakad mo? Pumayag ba si Mama na dito na tumira? Yun nga, muntik nang hindi pumayag. Buti na lang,
nakuha ko sa pakiusap. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, naihanda ko na yung mga gamit na dadalhin mo pabalik sa barko. Grabe naman, handang-handa na. Gusto mo na yata talaga akong umalis eh. Nagsasawa ka na siguro sa pagmumukha ko, no? Hindi Kung ako lang masusunod, ilalak kita dito sa loob para hindi ka na makaalis. At saka, kahit kailan hindi ako magsasawa sa pagmumukha mo, no? Ang sarap kaya sa feeling na pagising ko sa umaga, yung mukha mong nakikita ko. Mahal na mahal kita, Joseph. Yon! Mahal na mahal din kita, love. Siya nga pala, may ilang araw pa ako kasama mo. Sulitin na natin to para sigurado na talaga makakabuo tayo ng baby. Tsaka, tingnan mo yung langit parang uulan. Parang ang sarap makipagbuno ngayon. Buno pala ha? Sige, halika dito. Umaasa ang mag-asawa na makakabuo ng bata. Sa mga nagdaang araw, kahit wala pang nararamdaman, sinusubukan nila ang pregnancy test, ngunit negatibo ang resulta. Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mag-asawa. Makalipas ang 1 linggo, habang nasa biyahe papunta sa airport ay hindi maiwasang maiyak ni Dayan dahil aalis na naman ang kanyang asawa at maiiwan na naman siya nito. Kasama niya ang kanyang mga biyanan na sina Bobby at Luz sa paghatid kay Joseph. Nung mga oras na yun, gusto na lamang napahintuin ni Dayan ang oras para lang makasama pa ng matagal ang kanyang asawa. Pero para hindi na siya malungkot, ang iniisip na lamang niya ay ginagawa yun ng lalaki para sa kanilang kinabukasan. Lingid naman sa kaalaman ni Dayan, ilang beses na siyang iniirapan ni Luz. Sa kaloob-looban kasi ng matanda ay hindi niya gusto ang pagdikit-dikit nito sa kanyang anak at naiinis din siya dahil sa manugang lamang niya nakafocus ang atensyon ni Joseph. Nung mga oras na yun ay gusto niyang hablutin ang babae at ingudngud sa kalsada. Hindi niya kasi mapigilan na makaramdam ng selos. Iniisip niya na initsipwera na lamang siya ng kanyang anak. Kasi nga ay meron na itong Dayan. Nang maihatid na nila sa airport ang lalaki, ay umuwi na rin sila kaagad. Maraming dalang gamit si Luz dahil pumayag siya sa pakiusap ng kanyang anak na samahan ang kanyang manugang para hindi ito mapag-isa sa kanilang bahay. Naipasok ko na mga gamit mo ron sa loob. Ikaw nang bahala mag-ayos nun sa cabinet, ha? Ako naman ay uuwi na. At saka, Luz, huwag mong pagmalupitan yung manugang mo, ha? Alam kong hindi mo siya gusto, pero sana naman ay magkasundo na kayo. Tingnan natin. Huwag lang niyang painitin ang ulo ko. Naku, makikita niyang hinahanap niya. At saka, may paiyak-iyak pa siya nalalaman kanina. Ang kapal naman ng muka. Halatang-halata naman na gusto niya rin umalis ang anak natin para makapagsaya siya rito ng mag-isa. Ay, nako. Ewan ko ba sa'yo, Luz? Hindi ko na alam kung anong sasabihin para lang matanggap mo yung manugang mo. Tingnan mo naman, ang bait-bait at napaka-responsableng asawa niyang si Dayan. Tapos pag-iisipan mo ng ganyan? Bakit pa palagi niyo na lang siyang kinakampihan, ha? Itong tatandaan mo, Bobby, patutunayan ko sa inyo na may baho at kuluring itinatago ang babaeng yan. Ay, nako, uuwi na ako. Tumawag ka na lang kung may kailangan kayo rito. Napabuntong hininga na lamang na umalis si Bobby at iniwan si Luz na masama ang titig sa manugang na nakaupo sa may sala. Nung mga oras na yun, iniisip ni Dayan kung paano pakikisamahan ang kanyang biyanan na makakasama niya ng 3 taon. Habang nakatitig sa kisame ay nararamdaman niya ang presensya ng matanda sa kanyang likuran. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ano? Hindi mo ba ako tutulungan na ilagay yung mga gamit ko sa kabinet? Itong tandaan mo, Dayan, ha? Hindi ako nandito para sa'yo. Nandito ako kasi pinakaisapan ako ni Joseph. Bukod pa ron, huwag kang magpakakampante. Malalaman ko rin yung mga tinatago mong baho. Ay, wala po akong tinatago, Ma.
Sa inyo o sa anak nyo? Siya nga po pala. Ako na pong bahala sa mga gamit nyo. Magpahinga na lamang po muna kayo. Ay, hindi. Huwag mo na lamang akong tulungan. Wala akong tiwala sa'yo at baka mawala pa yung mga gamit ko. Dala-dala ko pa naman yung mga mamahalin kong alahas. Sayang, baka nakawin mo lang at iprenda. Tapos, yung pera ipapadala mo dun sa mga hampas lupa mong kadugo sa antike. Ma, bakit niyo po iniisip yan? Hindi ko po yan magagawa sa inyo. Hindi natin alam. Baka nga nagpapaawa ka lang para pakasalan ka ng anak ko. Ano, modus nyo ba yon? Para mahututan ng pera si Joseph? Ha? Mahal ko po si Joseph, Ma. At wala akong intensyon na ganyan. Maniwala po kayo sa akin. Ito ang tandaan mo. Hanggat nandito ako, babantayan kita. Siya nga pala. Alam mo ba, napakakapal ng mukha mo. Yung anak ko nagpapakahirap sa barko, tapos ikaw dito para kang donya kung makaasta. Palagi na lang nakatunganga at naghihintay sa pera niya. Hindi ko po alam kung ano nagawa kong mali. Kung bakit kayo ganyan sa akin. Tinuring ko po kayo ni Papa Bobby na tunay kong mga magulang, pero bakit niyo po ako ginaganito, Ma? Wala naman akong ginagawa masama, Ay, sus! Huwag mo akong iyak-iyakan. Hindi mo ako makukuha dyan. At saka, ang galing mo talagang umakting, no? Halos lahat ng tao na pabilib at kumakampi na sa'yo. Pero ako, hinding-hindi mo ako mabibilog na yan. Pasensya na, Ma. Maiwan ko po muna kayo. Ano, nasasaktan ka? Kasi totoo, di ba? Magpapahangin po muna ako, medyo masakit lang ho yung ulo ko sa biyahe. Grabing palusot yan, ha? Pero sige, ay siya nga pala. Baka kung ano-anong sabihin mo kay Joseph, ha? Nako, madadagdagan talaga ang award mo. Bida-bida, sumbungera, hututera, at ano pa ba? O siya, sige na, magpahinga ka na. Baka bumaha pa rito ng luha eh. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Tumatawang iniwan ni Luz ang kanyang manugang. Sa pagkakataong yon, hindi niya mapigilan ang sarili, lalo na't halos ngumawa na sa harapan niya si Dayan. Hindi niya na talaga mapigilan ang kanyang nararamdaman dahil nung mga oras na yon, nangingibabaw na ang inggit at selos niya rito. Naiinggit siya dahil kay Dayan napupunta ang allotment ni Joseph at nagseselos dahil sa babae nakatutok ang atensyon ng nag-iisa niyang anak. Sa kabilang banda, mahinang umiiyak si Dayan sa kanyang kwarto habang iniisip ang masasakit na salitang pinagsasabi ng kanyang biyanan. Alam niya sa kanyang sarili na hindi totoo ang lahat ng iyon. Kaso hindi niya mapigilan ang pagluha, lalo na't pinagbibintangan siya ng mga bagay na hindi niya naman ginagawa. Dahil tanghali na, kailangan niya magluto para sa kanila ni Luz. Kahit labag sa kanyang kalooban ay lumabas siya at nagtungo sa kusina. Nakita niya pa sa sala ang matanda habang masamang nakatingin sa kanya. Binaliwala niya yon at ngumiti na lamang para pagtakpan ang kaba. Nang makapagluto na ay tinawag niya na ang kanyang biyanan. Ngunit hindi nito kinain ang kanyang niluto. Sa halip ay nagluto yun ng bago at pinagsabihan pa siya ng matanda na wala itong tiwala sa kanya at baka nilagyan niya pa ng lason ang pagkain. Hindi na lamang umimik ang babae para wala ng gulo. Nang mga sumunod na araw, ganun na rin lang ang kanyang ginawa. Pinalaki kasi siya ng lola niya na may disiplina at may respeto sa mga matatanda. Kaya naman, hanggat maaari ay ayaw niyang makapagsalita ng masasakit sa kanyang biyanan. Bukod pa ron, kahit malayo ang loob nito sa kanya, ay mahal niya pa rin yun dahil kay Joseph. Isang araw, habang nagbibihis si Dayan ay agad na pumasok sa kanyang kwarto si Luz at masama siyang tinitigan nito. Ano po yon, Ma? Bihis na bihis ka. Saan ka pupunta? Ubos na po kasi yung stocks natin dito sa bahay, kaya naisip ko pong mag-grocery ngayon. Hoy, Dayan, hindi mo ako maloloko. Ano, makikipagkita ka ba sa lalaki mo? Porket wala rito ang asawa mo nakikipaglandian ka na? Ma,
Mag-grocery lang po ako. Sana naman hindi kayo nag-iisip ng kung ano-ano. At saka, pasensya na po pero hindi ko po kayo papatulan. Ay, sus! Huwag kang magpaka-plastic. Ilabas mo yung tunay mong kulay. Ano, natatakot ka? Akala ko ba hindi takot sa away ang mga squatter? Ayaw ko po ng gulo, Ma. Kung wala kayong tiwala sa akin, pwede naman kayong sumama para mabantayan niyo ako. Yun po ay kung gusto niyo. Aba, sasama talaga ako. Baka kung saan-saan mo pagastusin yung pera na pinapadala ng anak ko. Ay, siya nga pala. Sa susunod na padala ni Joseph, ibigay mo sa akin, ha? Para ako may kontrol sa pera at magastos ng tama. Kasi kahit saan tingnan, hindi ka mapagkakatiwalaan. Ay, kung yun po ang ikakapanatag ng isip niyo, sige po. Magbihis na po kayo at hihintayin ko na lamang po kayo sa labas. Hep, hep, hep. Teka, yan lang bang isusuot mo? Opo, bakit po? T-shirt lang po to at shorts. Hindi, palitan mo yan ng jacket at pajama. Ano, balak mo bang ibalandra sa labas yung paa mo? Akala mo naman napakaputi ang itim-itim naman. Irarampa mo pa talaga, para saan? Para akitin ang mga kalalakihan? Mahiya ka naman, may asawa ka na. Ma, shorts lang po to. Huwag niyo pong gawing big deal. At kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo, puro naman walang katotohanan. Aba, sumasagot ka na sa akin, ha? Makakarating to kay Joseph at ipapaalam ko rin sa kanya na nakikipaglandian ka sa labas. Nakikipaglandian sa labas? Nandito pa tayo sa loob ng bahay, Ma. Sige na po, magpapalit na ako kung yun ang gusto nyo. Yan, ganyan nga. Ayoko yung sinusuway ako. Matapos sabihin yon ng matanda, iniwan niya na ang babae. Napaupo na lamang sa kama si Dayan at malalim na napabuntong hininga. Isang buwan na ganoon ang pakikitungo sa kanya ng kanyang biyanan. Nag-aalala siya kung makakayanan niya bang pakisamahan ang matanda sa loob ng 3 taon. Pagkatapos niya magpalit ng damit ay lumabas na siya ng kwarto. Nadatnan niya ang kanyang biyanan sa sala na masama ang titig sa kanya. Sinabihan niya na lang ito na sila ay aalis na. Mabuti na lamang at tahimik lang si Luz, kaya medyo nakampante si Dayan. Habang naghihintay sila ng masasakyan ay nakita sila ni William, isang tricycle driver na suki ng babae. Ay, Dayan, saan kayo pupunta? Mag-grocery? Siya nga pala, napaayos mo na yung tricycle mo? Oo, nung 1 linggo pa. Dali na, sumakay na kayo. Ayos na ba talaga yan? Nako, baka matumba tayo ulit niyan tulad na nangyari nung last na sakay ko. Hindi, sisiguruhin kong hindi na tayo matutumba ulit. At saka, ang laki ng bayad ko pampaayos, kaya sana okay na talaga to. Ano, magkukwentuhan na lang ba kayo dyan? Ay, hello po, tita. Sorry po. Pasensya na, iho. Hindi kita kaano-ano, kaya huwag mo akong tatawagin tita. Ay, ganun po ba? Sorry na po, madam. Ang taray naman. Anong sabi mo? Ay, wala po. Sabi ko, ang ganda nyo, gaya ng anak nyo si Dayan. William, hindi niya ako anak. Ang anak niya ay si Joseph, yung asawa ko. Okay. Pasensya na, ha? Hindi na lamang umimik pa si Dayan, kasi sa pagkakataong yon, ang muka ng kanyang biyanan ay halos hindi na maipinta. Tahimik lang sila sa biyahe hanggang sa makarating sa isang grocery store. Sa pamimili ng mga bilihin ay ang matanda ang nasusunod at minsan naman ay sinisigawan nito si Dayan dahil nga hindi niya gusto ang mga kinukuhang brand. Pilit na lamang siyang ngumingiti kahit na sa kaloob-looban niya ay sobrang napapahiya siya sa ginagawa ni Luz, lalo na't marami pa namang tao ang nakakarinig doon. Nanahimik na lamang si Dayan at baka kung ano pa ang masabi ng matanda, sunod-sunuran na lamang siya dito hanggang sa sila ay makauwi. Pagdating sa bahay, nagulat na lamang si Dayan nang ibinagsak ng biyanan ang mga ipinamili at bigla na lang siya nitong dinuro-duro. Bakit, Ma? Ano po bang problema? Ikaw ang problema ko. Ano yon, ha? Sinong William na yon? Lalaki mo yon, oh. Huwag kang magmaang-maangan. Napakalandi mo talaga. Anong lalaking pinagsasasabi niyo, Ma? Suki lang po namin yun na tricycle driver. Yun lang.
May pasabi-sabi pa siyang, ang ganda niyo po kagaya ng anak niyong si Dayan. Kitang-kita naman na may something kayo noon. Ano, gano'n nakatagal ang relasyon niyo ng lalaking yon? Nakakahiya ka? Sa tricycle driver pa talaga? Wala yung binatbat sa anak kong Seaman? Itong tandaan mo, Dayan, makakarating to kay Joseph. Pwede ba wag niyo akong siraan sa asawa ko? Kahit kailan hindi ko magagawang lokohin si Joseph. Huwag mo akong sinasagot-sagot. Napakasinungaling mong babae ka. Matapos ang usaping yon ay iniwan na lamang ni Luz si Dayan. Napaupo na lamang ang babae at umiyak. Dahan-dahan niyang pinulot ang nagkalat na pinamili. Pagkatapos ay nagmukmuk sa kwarto. Gustuhin man niyang isumbong sa asawa ang pinaggagawa ng ina nito, ay ayaw niya na lamang yung mamroblema. Baka mas lalo pang gumulo at ayaw niya rin na mahirapan pa si Joseph. Alam niyang pagod na ang kanyang asawa sa trabaho, kaya hindi niya na yon dadagdagan pa. Kinagabihan, prenteng nakaupo sa sofa si Luz habang hawak-hawak ang cellphone sa kaliwang kamay. Tinatawagan ang anak at ibinalita ang mga pinaggagawa ni Dayan. O ma, kumusta kayo dyan? Napatawag ka? Ayos lang naman ako rito. Pero itong asawa mo, hindi. Po, ano po nangyari kay Dayan? Wala namang masamang nangyari sa kanya, pero kailangan mo malaman na nagloloko tong asawa mo dito. Duda ko, kabit niya yung tricycle driver na yon. Alam mo ba, wala na silang hiya-hiya. Sa harap ko pa naglandian yung dalawa. Ayan ka na naman, May. Gumagawa ka na naman ng kwento eh. Hindi yan magagawa ni Dayan, kilala ko siya. Kaya tigilan nyo na yung paninira nyo sa kanya. At saka, ginagawan nyo na naman ang ibang interpretasyon ng pakikipaghalubilo niya sa mga tao eh. Hindi ako naninira, Joseph. Totoo talaga ang sinasabi ko. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan, ha? Mas una mo ako nakilala kaysa sa babaeng yon. Mama mo ko. At hindi ko magagawa magsinungaling sa'yo. Maniwala ka kasi haliparo talaga yung asawa mo. Kilala kita, Ma, at alam kong hindi mo gusto si Dayan. Kaya ganyan mo na lang siyang pagbintangan. So ako na naman ang mali at yung asawa mo hindi. Joseph naman, ayaw lang kita masaktan at maloko ng Dayan na yan. Ina mo ko kaya maniwala ka sa akin. Wala kang ebidensya, Ma, kaya please lang, huwag mong gawa ng chismis ang asawa ko. Sige, ebidensya ba ang gusto mo? Madali lang yan. Hintayin mo at patutunayan ko sa iyo na nagsasabi ako ng totoo. Ay, kayong bahala. Ay, siya nga pala. Ibababa ko na tong tawag, Ma, ha? May ginagawa ako. Ay, sige lang. Mag-iingat ka riyan. Mahal na mahal kita, anak, ha? Matapos ang pag-uusap na yon, ay hindi napigilan ni Luz ang sarili. Hinagis niya ang cellphone sa sahig dahil sa galit at inis na kanyang nararamdaman. Sarili niya kasing anak ay hindi siya pinaniniwalaan. Pinagmuka pa siya nitong sinungaling at gumagawa lamang ng storya para siraan ang babae. Nung mga oras na yon, gusto niyang sugurin ang kanyang manugang. Pero pinigilan niya lamang ang kanyang sarili at nag-isip ng ibang paraan para paniwalaan siya ng kanyang anak at magmukhang masama ang kanyang manugang. Lingid sa kanyang kaalaman, narinig lahat ni Dayan ang mga pinagsasabi ng matanda sa kanyang asawa. Natuwa lamang siya lalo na't sa reaksyon pa lang ng biyanan ay hindi na ito pinaniwalaan ng kanyang anak. Nagpapasalamat ang babae dahil may tiwala sa kanya ang kanyang asawa. Nang mga sumunod na araw, nag-ingat na si Dayan sa kanyang mga ikinikilos dahil ayaw niyang may masabi na naman si Luz sa kanya at alam niyang bawat galaw niya ay binabantayan nito. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay para hindi na siya pag-isipan ng masama. Kaso kahit anong iwas at ingat niya ay may nasasabi pa rin talaga ang matanda. Hoy, babae ka! Wala ka talagang hiya, no? Aray, bitawan niyo po ang buhok ko, Ma. Ang sakit. Ano na naman po bang ginawa ko? Abay, nagmamaang-maangan ka pa? Kagabi may narinig akong yapak ng tao na naglalakad sa labas. Ano, tumatakas ka ba, ha? Para lang makipagkita dyan sa lalaki mo? Grabe ka naman, Dayan. Sobrang katinaba, ha?
Anong tumatakas? Buong gabi nasa kwarto lang po ako. Ilang linggo na rin akong hindi lumalabas. At saka, anong lalaki? Wala akong lalaki, Ma. Huwag ka nga magsinungaling, hayop ka. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Alam mo bang pinagmumukha mo kung masama sa anak ko? Wala akong sinabi kay Joseph. Tungkol lang sa mga nangyari rito, Ma. Kaya, anong pinagsasasabi niyong pinagmumukha ko kayong masama? Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya na may kabit ka? Para tapos na tayo rito. Wala nga po akong kabit, Ma. Huwag niyo naman po akong sirain kay Joseph, oh. Buisit ka talaga. Ang OA mo. Huwag mo nga ako maiyak-iyakan dyan. Nakakasukay ang pagmumukha mo. Mas lalo kang pumapangit. Ay nako, makalis na nga. Tinalikuran ni Luz si Dayan na umiiyak. Nung mga oras na yun, gusto na lamang lumabas ng babae at iwan ang kanyang biyanan. Hindi niya na halos makaya ang pambibintang at panlalait nito sa kanya. Gustuhin man niya na magsumbong kay Joseph ay hindi niya magawa dahil ayaw niyang maging rason na magkasira at magkaroon ng lamat ang relasyon ng mag-ina. Sa tuwing nalulungkot at pakiramdam niya ay aping-api na siya, kinakausap niya na lamang ang wedding picture nilang mag-asawa. Doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang hinanakit sa kanyang biyanan. Samantala, habang nakaupo sa may teres si Luz, may iniisip siyang ideya kung paano makakakuha ng ebidensya at mapatunayan sa anak na nagsasabi siya ng totoo. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto at nagbihis. Paglabas niya, nakita niya si Dayan sa kusina na abala sa paghihiwa ng mga sangkap para sa lulutuin. Napatingin sa kanya ang babae at gusto pa yata siyang tanungin kung saan siya pupunta. Pero pinandilatan niya lang yon ng mata, dahilan ng pagyuko ng kanyang manugang. Tumawa na lamang ang matanda sa naging reaksyon ni Dayan. Parang aping-api kasi ang pagmumukha nito at halos hindi na makatingin sa kanya dala ng takot. Umalis si Luz at nakipagkita sa isang lalaki. Sa pagkakataong yun, buo na ang kanyang desisyon na sirain ang kanyang manugang para bumango ang kanyang pangalan sa kanyang anak. Ang tagal mo naman! Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito Pasensya na ma'am. Na-traffic lang. Ano palang kailangan niyo sa akin? Eto, 20,000. Hindi ba't kailangan mo ng pera ngayon? Alam ko na nasa ospital ang anak mo, Rudy. Kaya tanggapin mo na yan. Totoo, ma'am. Abay, salamat po dito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Huwag ka muna magsaya kasi meron akong ipapagawa sa iyo. Sige po. Ano po bang kapalit nito? Gahasain mo yung manugang ko at dapat naka-video. Ano? Hindi ko yan magagawa, ma'am. Pasensya na pero sa inyo na lang tong pera. Hindi ko kailangan yan. Makakahanap ako ng pera at makakapagbayad ng bill sa ospital sa mabuting paraan. Sorry po talaga. Hindi kaya ng konsensya kong inuutos nyo. At saka sa manugang nyo pa talaga. Hindi nyo ba naisip ang mararamdaman ng anak ninyo? Akin lang ang anak ko at hindi ko kailangan ng babaeng yon. Nakikisawsaw lamang siya sa buhay namin Pero ayaw mo ba talaga? Eto, titriplehin ko. 60,000. Ma'am, may asawa't anak ako. Paano kung makita nilang video? O di kay malaman nila? Naku, ayaw ko masira ang pamilya namin. Pasensya na po, pero ayaw ko talaga. 100,000. Ayaw mo pa rin? Sige, pero ma'am, huwag niyo pong ipopost yan Labuan niyo rin yung mukha ko kapag kung sakaling kung kanino niyo man ipapakita. Kung yun ang gusto mo, ano, pumapayag ka na? Para po sa anak ko, ma'am. Malaki na rin kasi yung bill namin sa ospital Eksakto talaga na ikaw ang tinawagan ko. Kailan ko po pala gagawin yung inuutos ninyo? At saka saan po? Baka manlaban at mag-report sa pulis yun. Naku, ayaw kong makulong, ma'am. Bukas, sa bahay nila. Ite-text ko na lang sa yung lugar. At saka, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Hindi yan manlalaban. Sige po, basta siguruhin nyo na hindi ako mapapahamak dyan, At saka, nga pala ma'am, i-text nyo na lang ako bukas kung anong oras. Kailangan ko nang bumalik sa ospital.
Hinihintay na ako ng asawa ko dun. Salit-salitan kasi kami sa pagbabantay ng anak ko. Sige lang, basta asahan kita bukas, ha? Opo. Sige po, ma'am. Matapos ang pag-uusap na yon ay umuwi na si Luz. Patawa-tawa pa siya nang pumasok sa bahay. Napakunot noon na lamang si Dayan sa ikinikilos ng kanyang biyanan. Gusto man niyang magtanong kung saan yun nanggaling ay hindi niya na ginawa. Baka sabihan pa siya nito na pakialamera at kung ano-ano pang masasakit na salita. Tinanong niya na lamang kung kumain na ba yun, ngunit hindi yun sumagot at pinandilatan lamang siya ng mata. Kinagabihan, habang naghuhugas ng pinagkainan, biglang may tumawag sa cellphone ni Dayan. Napangiti na lamang ang babae nang makitang si Joseph ang tumatawag. Hello, love. Kumusta ka dyan? Ayos lang ako dito, love. Kayo dyan, kumusta ang pakikitungo ni Mama sa'yo? Ayos lang naman kami. Sa totoo nga, nagkasundo at nagkamabutihan na kami ng mama mo, kaya huwag ka na mag-alala at huwag mo na kaming isipin. Ang alalahanin mo ang sarili mo. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Mahal na mahal kita. Ang tamis, Mahal na mahal din kita, love. Sigurado ka bang nagkaayos na kayo ni Mama? Sabihin mo lang sa akin kung may problema at kung pinagsasalitaan ka na naman niya ng masasakit. Oo nga, okay na kami. Kaya huwag ka na mag-alala. Sige. Ay, siya nga pala. Kumusta? Wala ba nabuo? Nabuong ano? Yung souvenir ko sa'yo. Souvenir ka dyan? Hindi ko pa alam eh. Hindi pa ako nakakabili ng pregnancy test, pero hula ko, parang meron na. Kasi minsan naduduwal ako eh. Palagi rin akong inaantok at saka hindi pa ako dinadatnan. Talaga? Woohoo! Baka buntis ka na nga. Naku, excited na ako magka-baby. Lord, sana bigyan niyo na kami ng anak. Sana nga. Excited na rin ako eh. Bumili ka ng PT pag nakalabas ka para malaman na natin. Sige, love tumawag ka pag may problema at balitaan mo ako sa resulta. Bye muna, love. I love you. Sige lang, love. Mag-ingat ka dyan. I love you too. Ibinabana ni Dayan ang tawag at napangiti. Nang mga oras na yon, parang naibsan ang bigat na kanyang dinadala. Marinig lang ang boses ng asawa ay masaya na siya at kontento. Kinabukasan, maagang gumising si Luz at nagluto. Pakanta-kanta pa siya habang hinahalo ang mga sahog ng kanyang nilulutong ulam. Nang matapos ay agad niya yung inihain sa lamesa. Paglabas naman ni Dayan sa kwarto ay napakunot ang kanyang noo. Maaliwalas kasi ang muka ng kanyang biyanan at parang nasa mood. Naggulat pa siya nang alukin siya ng matanda na kakain na sila. Sa loob ng 2 buwan, yun palang ang unang beses na magkasabay silang kumain ni Luz. Tinanggap naman niya ang alok nito at napangiting umupo sa upuan. Bakit parang gulat na gulat ka yata? Masanay ka na, Dayan. Simula sa araw na ito, ituring mo na akong tunay na ina. At saka, kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Hindi ko sinasadya yun. Alam mo naman na mahal ko si Joseph at ayaw ko siya masaktan. Kaya pasensya na sa mga nagawa ko sa iyo, ha? Totoo po ba to, Ma? Matagal ko na po itong ipinagdarasal. Salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko sasaktan ang anak ninyo. Mabuti naman. Sana'y patawarin mo ko sa mga kasalanan ko sa iyo. Sana hindi ka galit sa akin. Kahit kailan, Ma, hindi ako magtatanim ng galit sa inyo. Salamat po talaga. O siya, sige, kumain ka na. Ay naku, baka lumamig pa tong mga niluto ko. Tamang-tama po, nagugutom na ako. Amoy pa lang parang ang sarap na. Ay, masarap talaga ito. Lahat ng ulam na to ay paborito ni Joseph. Hinay-hinay at baka mabulunan ka, ha? Pasensya na po. Matakaw lang po talaga ako. Dahan-dahan lang. Yan. Eto ang juice. Uminom ka. Salamat po, Ma.
Lingid sa kaalaman ni Dayan na ang Diyos na iniinom niya ay nilagyan ng kanyang biyanan ng pampatulog. Lihim naman na napangiti si Luz at hinintay ang epekto ng gamot na yon. Ilang minuto lang, unti-unti nang napapapikit si Dayan dahil sa antok. Napasubsob na lamang siya sa lamesa at nakatulog. Nung mga oras na yon, pumasok na ang lalaki na binayaran ni Luz. Agad nitong binuhat si Dayan papunta sa kanyang kwarto. "Ma'am, kailangan ba talaga nakabidyo? Kasi kung ganun, mahahalata na tulog ang babae at walang kabuhay-buhay." Oo nga, ano? May utak ka rin pala. Picture na lang, sige. Pero parang hindi ko talaga kaya to, ma'am. Napakaamo na mukha ng babaeng to. Ngayon pa lang nakukonsensya na ako. Gagawin mo ba o hindi? Bayad ka na, Rudy. Kaya hindi ka na pwedeng tumanggi. Gagawin ko po, pero sino pong kukuha ng picture? Ikaw na. Basta, siguraduhin mong malinaw yung kuha at kitang-kita yung mukha niya. Oh, etong cellphone ko. Gamitin mo. Kayo, saan po kayo? Sa labas. Alangan naman panoorin ko kayo. Sige po. Ma'am, ako na po ang bahala. Matapos ang usapang yon ay lumabas na si Luz. Ang lalaki na lang ang nasa loob kasama ni Dayan na walang malay. Napakrus pa ang lalaki bago hubaran ng damit si Dayan. Nung mga oras na yon, ang iniisip niya lang ay ang kanyang anak na nasa ospital. Hindi niya kayang galawin o halayin ang babae gaya ng utos ng matanda sa kanya. Sa halip, kumuha lang siya ng mga litrato na parang totoong may nangyari sa kanila. Ilang minuto lang ay binihisan niya na si Dayan at lumabas siya sa kwarto. Agad niyang iniabot kay Luz ang cellphone. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Hindi niya man lamang tiningnan ulit ang mga nakuha niyang picture. Makalipas ang 3 oras, nagising na si Dayan at nagtataka kung ano ang nangyari. Tinanong niya na lamang ang kanyang biyanan na nakaupo sa kama, at sa pagkakataong yon ay alalang-alala ang muka ng matanda. Ma, ano pong nangyari? Bigla ka na lamang nawalan ng malay kanina. Nag-alala nga ako pero buti gising ka na. Ano, kamusta ang pakiramdam mo? Okay naman po. Huwag po kayo mag-alala. Siya nga po pala. Paano po ako napunta dito sa kwarto? Binuhat kita. Ay hindi, nung kapitbahay natin. Tumawag kasi ako agad ng tulong. Ganun po ba? Marami pong salamat, Mama, ha? Siya, sige. Magpahinga ka na muna dyan. Doon lang muna ako sa kwarto ko. Tawagin mo na lamang ako kapag may kailangan ka. Opo, Mama. Salamat po talaga. Nang makalabas ay napatampal sa noo ang matanda dahil muntik na siyang hindi makasagot sa tanong ng kanyang manugang. Sa pagkakataong yun, nang makapasok sa kwarto ay agad niyang tiningnan ang mga kuhang litrato. Kitang-kita roon ang muka ng lalaki na kanyang binayaran at ni Dayan na hindi halatang walang malay. Gumawa naman siya ng isang Facebook account na lalaki ang pangalan. Balak niyang isend ang mga picture na yon kay Joseph gamit ang dummy account na kanyang ginawa. Pero sa kanya na gagawin yon pagkatapos ng 5 araw para hindi maghinala ang manugang na set up lamang pala ang lahat. Sa mga lumipas na araw, nagpanggap pa rin si Luz na mabait at mapagmahal na biyanan sa kanyang manugang. Lumabas-labas din siya at iniiwan si Dayan mag-isa para naman mas kapani-paniwala ang nangyari, lalo na't nasa bahay pa naman ang senaryo ng mga kuhang picture. Pagkalipas ng 5 araw, habang abala sa pagwawalis si Dayan ay bigla na lamang tumawag sa kanya si Joseph. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay sinigaw-sigawan na siya ng lalaki sa kabilang linya. Paano mo nagawa sa akin to? Akala ko ba mahal mo ko?
Pero bakit nagawa mo pa rin ako lokohin, ha? Ako lang pala yung binibilog mo. Alam mo ba, napakalungkot dito sa barko, pero tinitiis ko lahat para sa'yo. Love, anong nangyayari? Hindi kita maintindihan. Oo, malayo ako. Pero hindi yun sapat na dahilan para makipagrelasyon ka sa iba. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawa rito, maniwala ka. Hindi ko alam kung saan galing yung ibinibintang mo sa akin. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng message sa isang lalaki sa Facebook. May sinend siya sa akin ng mga picture at ang linaw-linaw na mukha niyong dalawa. Kaya huwag ka na magsinungaling pa. May ebidensya ako. Joseph naman, maniwala ka, wala akong alam dyan. Sa katunayan nga, lagi lang ako nasa bahay eh. Hindi ako maalis at nakikipagkita sa kung sino man. Kaya huwag mo akong pagbintangan sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Yun na nga eh. Hindi ka nga umaalis sa bahay. Kasi yung lalaki mo mismo ang pumupunta dyan. O eto, na-forward ko na sa yung pictures. Tingnan natin kung makapagsinungaling ka pa. Diyos ko, mukha ko to Pero hindi ko maalala kung kailan to nangyari at higit sa lahat, hindi ko kilala ang lalaking yan. Joseph, love, please, maniwala ka, wala akong alam dito. Tama pala si Mama. Binibilog mo lang ang ulo ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit na yan. Hindi ko nga alam to. Maniwala ka naman sa akin, love. Marami pa sanang sasabihin si Dayan, pero binabana ng kanyang asawa ang tawag. Sa pagkakataong yun, napaupo na lamang siya sa sahig at humagulhol. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga larawan. Siya talaga ang babae roon at nasa mismong kwarto pa nila. Pero ang hindi maintindihan ng babae ay kung bakit wala siyang maalala. Hindi niya matandaan kung paano nangyari ang lahat. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang kanyang biyanan. Magsusumbong na sana siya, kaso bigla na lamang hinablot ng matanda ang kanyang buhok at pinagsasampal ang kanyang manugang. Aray ma, bitawan niyo ako, masakit po! Wala ka talagang hiya. Tanggap na sana kita eh. Pinatunayan mo pa na totoo mga binibintang ko sa iyo dati. Kung tungkol to sa mga picture, hindi ko po alam yon, maniwala kayo, ma. Nakakahiya ka. Dito niyo pa talaga ginagawa ang kalaswaan niyo ng lalaking yon. Ito ang tandaan mo. Simula bukas, dapat hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Nakakadiri ka. Ma, parang awa niyo na. Wala akong mapupuntahan. At saka, maniwala po kayo. Hindi ko magagawang lokohin ang anak ninyo. Mahal na mahal ko po si Joseph, ma. Tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Mas lalo mo akong ginagalit. Itong dapat sa'yo. Aray, tigilan niyo na po ang pagsipa niyo sa akin. Ang sakit po ng tiyan ko. Parang awa niyo na, ma. Ay sus, ang galing mo talagang umarte, no? Ang husay mo mambilog ng ulo ng tao. Nakakagigil ka. Mas lalo mong pinaiinit ang ulo ko. Dapat, pagbalik ko, wala ka na sa pamamahay na ito. Pag nakita pa kita, mas lalong magiging imperno ang buhay mo. Magmamakaawa pa sana si Dayan, kaso ay tinalikuran na siya ng matanda. Nagmamadali na lang siyang tumayo at nagpunta sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng backpack at inilagay doon ang kanyang mahalagang gamit. Napagdesisyonan na lamang niyang umalis at baka mas lalo pang magalit at saktan siya ng kanyang biyanan. Nang lalabas na sana ay napahinto siya at napatingin sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang isang kahon doon at binitbit. Napatingin naman si Dayan sa pendant ng kwintas na susi sa nakakandadong kahon at dahan-dahang naglakad palabas. Hindi naman niya mapigilan na mamilipit dahil sa sakit ng tiyan, pero tiniis niya na lamang yun. Habang naghihintay ng masasakyan ay nakita niya si William. Nag-usisa ang lalaki kaya sinabi niya ang lahat ng nangyari. Hindi ito naniwala at nagbiro pa.
Pero nang makitang namimilipit sa sakit ng tiyan si Dayan, ay bigla itong kinabahan. Lalo yung nadagdagan nang makitang may dugong umagos sa may hita ng babae. Agad na sinugod ni William si Dayan sa ospital. Binantayan pa niya yon ng ilang oras at nagpaalam din na siya ay uuwi na. Sinabihan niya pa ang babae na babalikan niya ito. Pero sabi lang ni Dayan ay wag nang mabahala dahil kaya niya na ang kanyang sarili at gusto niya rin na mapag-isa. Mabuti na lamang na intindihan yon ng lalaki. Hindi na namilit pa si William at sinabihan na lamang si Dayan na tawagan siya kung magkakaroon ng problema o kung may kailangan. Pagkatapos noon ay umalis na si William sa ospital. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor at masayang ibinalita sa babae na ligtas ang bata sa kanyang sinapupunan. Sinabihan din siya na kailangan niya ng bed rest, lalo na't maselan ang kanyang pagbubuntis. Hindi siya makapaniwala na 2 buwan na siyang buntis. Magkakaroon na sila ng baby ng kanyang pinakamamahal na asawa. Sa pagkakataong yun, ilang ulit niyang tinawagan si Joseph para ibalita sana ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kaso hindi yun sinasagot ng lalaki. Sa halip ay pinapatayan siya ng telepono. Kinabukasan, pinayagan na ng doktor na makauwi si Dayan. Habang paika-ikang naglalakad palabas ang babae, ay paulit-ulit niyang tinitingnan ang lalaki sa picture. Kahit anong pilit niyang alalahanin, ay hindi talaga niya kilala ang lalaking yun. Dahil sa sobrang tutok sa cellphone, ay nabangga ni Dayan ang kanyang nakasalubong. Ay hala, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Sa susunod, huwag kang mag-cellphone pag... Pag ano po? Ay, hala, wait. Pamilyar po kayo. Pasensya na, nagmamadali ako, ma'am. Maiwan na kita. Teka, saglit. Sisigaw ako rito kapag umalis ka. Nagmamadali talaga ako. Hinihintay na ako ng asawa at anak ko, kaya pasensya ka na. Sandali lang sabi eh. Iniiwasan mo ba ako? Anong pinagsasabi mo? Hindi kita kilala, ma'am. Hindi rin kita kilala, pero please, pwede ba kitang makausap sandali? Hindi po. Kailangan ko nang umalis. Paraanin niyo ako. Ikaw to, di ba? Hindi ako yan. Pwede ba? Huwag kang umarang sa daraanan ko. Hindi mo pa nga tinitingnan yung picture eh, kaya sige na. Umamin ka na. Ikaw ba to? Nakikiusap ako sa'yo. Hirap na ako. Sorry. Hindi ko naman ginusto yan eh. Binayaran lang ako. Kaya, ma'am, pwede ba huwag mo ako ipakulong? Parang awa mo na. Nagawa ko lang yan para sa pera. Maniwala po kayo sa akin. So, ikaw nga to? Walang hiya ka? Sinira mo ang relasyon namin ng asawa ko. Sino nagbayad sa'yo para gawin to, ha? Alam mo bang muntik pa malaglag ang baby namin sa pinagagawa nyo? Mga hayop kayo! Hindi ko talaga ginusto yun. Nagawa ko lang yun para sa may sakit kong anak. Ang dami-dami na kasi naming utang at ang laki-laki na ng bill namin dito sa ospital eh. Kaya, nung inalok ako ng 100,000 ni Ma'am Luz, tinanggap ko na. Labag man sa kalooban ko pero para sa pera nagawa ko. Kaya ma'am, parang awa mo na. Huwag mo ko ipapakulong. Ano? Si Mama nag-utos sa'yo? Walang hiya. Pinlano niya palang lahat ng ito. Akala ko nagbago na siya. Inuto niya lang pala ako. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba naniwala ako sa kanya? Magbabayad siya. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Ma'am, kailangan ako ng asawa at anak ko. Pero hindi ko kayo ginalaw. Picture lang yun. Pangako. Oo, may pera ka na para sa anak mo may sakit. Pero hindi ka ba nakukonsensya na nakuha mo yun sa masamang paraan? Ha? Muntik pa mawala ang baby ko sa lecheng plano niyong yan. Matapos sabihin yon ni Dayan, ay iniwan na siya ni Rudy na lumuluhod pa at nagmamakaawang wag ipakulong.
Agad naman naghanap ang babae ng matutuluyan. Mabuti na lang may nakita siyang paupahan. Gabi na nang siya'y makarating doon. Nagpahinga lang siya saglit at ilang minuto ay binuksan ang nakakandadong kahon. Gamit ang susing palawit ng kanyang kwintas. Ang laman noon ay ang mga gamit sa pambabarang na ipinamana sa kanya ng kanyang lola bago yun namatay. Kinuha niya ang mga yun at dahan-dahang inilabas. Nagsindi ang babae ng 3 itim na kandila habang dahan-dahang binubuklat ang lumang aklat na may punit-punit na pahina. Nakasulat sa wikang hindi halos mabasa. Isa itong lumang ritual para sa mga nilapastangan, sa mga ginipit at sa mga kailangang maningil. Sa kanyang harapan, nakalatag ang isang lumang family picture ng kanyang asawa. Kinuha niya yon sa lumang wallet ni Joseph. Pinunit niya ang bahagi kung saan naroon ang muka ni Luz, ang matandang babae na nagmalupit sa kanya. Ipinatong niya ang litrato ng biyanan sa gitna ng platitong itim. Binudburan ng abo ng nasunog na dahon ng kamangyan, pulbos na galing sa pinatuyong alitaptap at alkitran, tsaka pinalibutan ng sinulid na pula at itim. Isa-isang nagliyab ang kandila habang binibigkas niya ang orasyon ng paulit-ulit. Samantala, nagising si Luz dulot ng biglaang pagsakit ng kanyang batok. Parang may mainit na tumulo doon. Agad naman siyang napabalikwas ng bangon at napatingin sa salamin. Nakita niya na parang may mga pantal o mga pigsa na nagsisilabasan sa kanyang katawan. Napansin niya rin na maraming galos ang kanyang binti. Nagulat siya at inaalala kung ano ang nangyari, kung bakit siya nagkaroon noon. Ilang saglit lamang ay napaungol siya nang biglang maramdaman na parang may tumutusok na mainit na bagay sa kanyang singit. Napaupo ang matanda at halos hindi na maigalaw ang katawan dala ng sobrang sakit at kati. Hirap man ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagmamadaling tinawagan ang kanyang asawa. Hello, Luz. Napatawag ka. 11:00 na ng gabi May problema ba dyan? Tulungan mo ako, Bobby. Puntahan mo ako rito. Ngayon din. Ha? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng katawan ko. Basta, dalihan mo na. Kailangan mo akong dalhin sa ospital. Teka lang. Hindi ako makakapunta dyan ngayon kasi yung sasakyan hiniram ng kapatid ko. Ay, nga pala, si Dayan. Nasaan ba? Wala siya rito. Basta, ipapaliwanag ko na lamang sa'yo. Dalihan mo na, mag-commute ka na lang. Sige. Papunta na ako dyan. Nang ibaba ni Bobby ang tawag, ay dahan-dahang tumayo si Luz. Namimilipit siya sa sakit ng katawan at pinilit na makalabas ng kwarto. Ilang hakbang pa lang ay napaupo na siya dahil sa pagkahilo. Wala pang ilang segundo ay sumargo mula sa kanyang bibig ang matinding suka. Lumabas doon ang maiitim na langgam, ipis at uod. Gumagapang at halatang buhay na buhay. Natakot ang babae at agad na nagsisigaw ng tulong. Walang tigil ang paglabas ng insekto na mas lalong ikinatakot ng matanda. Makalipas ang kalahating oras, dumating na si Bobby na hingal dahil sa pagmamadali at nagulat siya nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Luz, ano nangyari sa'yo? Teka, ano yan? Uod? Ay, Diyos ko! Tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Anong ospital? Hindi yan magagamot ng mga doktor. Dadalhin na lamang kita kay Nanay Diyosa. Ano? Ayaw ko. Hindi ako naniniwala sa albularyo. Ay, ano ba sa tingin mo makakapagpagaling sa'yo, ha? Tingnan mo nga yung sitwasyon mo ngayon, Luz. Magagamot ba yan ng mga doktor? Ay, Diyos ko, yan nangyayari sa'yo ngayon tulad yan ng kay Mama noon. Anong ibig mong sabihin? Binarang ako?
Ay, sa tingin ko, ganun na nga. Aray ko! Sige na, dalhin mo na ako sa albularyong yan. Ang sakit talaga ng tiyan ko! Agad namang sinunod ni Bobby ang pakiusap ni Luz. Sa pagkakataong yun ay hindi niya mapigilang maawa sa kanyang asawa, lalo na't halos hindi na mamukaan ang matanda, dulot ng maraming pigsa na tumutubo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa bahay ni Nanay Diyosa na isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Nagising na lamang ang matanda dulot ng malakas na pagkatok ng pinto ni Bobby. Nang makita sila nito ay agad naman silang tinulungan at inalalayan pa si Luz na ihiga sa banig. Agad na pinahiran ng langis ang noo ng babae at nilagyan din ang kanyang tiyan ng isang halamang gamot na mainit-init pa. Nung mga oras na yon, nakatulog siya sa sobrang panghihina. Kumuha ang albularyo ng isang mangkok na may lamang tubig at sinindihan ang 3 kandila. Sa pagtulo noon sa tubig ay unti-unting nabubuo ang isang muka. Sa pagkakataong yun ay may inuusal naman si Nanay Diyosa na Latin na salita. Ilang ulit niya yung binabanggit habang pinipikit ang 2 mga mata. Ay, nako! Napakalakas niya! Hindi ko siya kayang kalabanin! Anong ibig niyong sabihin? Napakamakapangyarihan ng taong gumawa nito sa asawa mo. Ang ginagamit niyang mahika ay hindi basta-basta. Sino po ang may gawa nito kay Luz? Sabihin niyo na po sa akin at bakit niya ito ginagawa? Base sa enerhiyang nararamdaman ko, sobrang hinanakit at galit niya sa asawa mo. Eto, tingnan mo, may nabuong muka. Kilala mo ba ito? Ano? Sigurado po ba kayo riyan? Manugang namin to si Dayan. Nakasisiguro po ba kayo na siya may gawa nito? Baka nagkakamali lamang kayo, Nanay Diyosa. Abay, sa tagal ko ng albularyo hindi pa ako nagkakamali. Pero ito pa lamang ang unang beses na nakatagpo ako ng katulad niya. Hindi ko kayang kalabanin ang kagaya niya dahil maaaring akong mamatay kung susubukan kong pahintuin siya. Siya nga pala, ano ba nagawa niyo sa kanya at nagkaganito siya? May galit sa kanya ang asawa ko. Tumira sila sa isang bubong at hindi ko na alam kung anong ginawa nilo sa kanya. Hindi ba't manugang niyo siya? Pwede niyo siyang kausapin at pakiusapan na tigilan niya na ang pagpaparusa sa asawa mo. Base sa nararamdaman ko, mabait siya at ang intensyon niya lamang ay turuan ng leksyon itong si Luz. Hindi niyo ba talaga kaya na kalabanin ang mahikang ginagamit niya? Pasensya ka na, pero kulang ang lakas ko para gawin yan. Ano na po ang gagawin namin? Tulad ng sinabi ko, hindi masama ang taong gumagawa nito. Maaari niyo siyang pakiusapan at humingi ng tawad sa mga kasalanang ginawa ng asawa mo. Hindi na umimik pa si Bobby at tinitigan na lamang ang asawang nakaratay sa banig. Samantala, habang nakatingin sa malakas na alon ay nakatanggap ng tawag si Joseph mula sa amang si Bobby. Ibinalita ng matanda sa kanya ang mga nangyayari. Nagtataka siya kung anong nagawa ng kanyang ina kay Dayan, kung bakit ganun na lang ang galit ng babae sa kanyang biyanan. Kahit may hinanakit pa sa kanyang kalooban ay tinawagan niya ang asawa upang mag-usisa at pakiusapan na ihintunan nito ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, habang taimtim na inuusal ni Dayan ang mga orasyon, ay nagambala siya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Hindi niya sana yun sasagutin pero hindi ito humihinto at paulit-ulit lamang na tumutunog. Hello, Dayan? Buti sinagot mo. Bakit? Anong kailangan mo? Akala ko
di ka magiging katulad ng lola mo. Akala ko tinapon mo na yung pinamana niya sa yung mga gamit niya sa pambabarang. Pero ano nangyayari, ha? Anong kasalanan ni Mama sa'yo para gawin mo yun sa kanya? Anong kasalanan niya? Malaki, Joseph. Siya ang dahilan kung bakit nagkasira tayo. Siya may pakana sa likod ng mga pictures na yon. Sinetap niya ako. Hindi lang yon. Muntik na mawala sa atin ang baby natin dahil sa pananakit niya sa akin. Ano? Ulitin mo nga mga sinabi mo. Ibig mo sabihin, buntis ka? Oo, 2 buwan na. Kung nagdududa ka kung sinong ama, handa akong ipa-DNA test to. Para mapatunayan sa'yo at sa mama mo na hindi ako nagloko at hindi totoo lahat ng binibintang niya sa akin. Hindi mo kailangan magpa-DNA test. Naniniwala ako sa'yo. Masaya ako malaman na magkakababy na tayo. Pero muntik na mawala ang anak natin dahil sa pinaggagawa ng mama mo. Hindi ko siya mapapatawad. Dayan, nakikiusap ako. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Hindi mo kailangang gamitin yung mga mahika na yan para parusahan siya. Sige na, ako na nagmamakaawa sa'yo. Alam mo, mahal ko yung mama mo. Tinuring ko siyang tunay kong ina. Kahit hindi maganda yung pagtatrato niya sa akin, pero kailangan niya maranasan to, Joseph, para matuto at mapagtanto niya ang mga mali niyang nagawa. Please, love, ihinto mo na to. Hindi ikaw makakapagsabi niyan, Joseph, kundi siya. Tanging siya lang ang makakapagpahinto sa akin. Matapos sabihin yon ni Dayan, ay binabana niya ang cellphone at pinagpatuloy ang ritual. Kinaumagahan, napamulat ng mata si Luz at sumuka ng mapait na likido. Unti-unti naman niyang nararamdaman ang paghapdi ng kanyang labi na kahit humigop man ng sabaw ay hindi niya magawa dahil hindi niya na halos maibuka ang kanyang bibig. Ibinalita naman ni Bobby sa kanya ang napag-usapan ni na Joseph at Dayan. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Luz? Hindi ba't binalaan na kita na huwag mong pagmamalupitan si Dayan? Kita mo ngayon ang sitwasyon mo. Yan ang resulta ng inggit at selos mo. Ano ka ba naman? Bakit mo nagagawa sa manugang mo yun, ha? Sobrang-sobra ka na talaga. Sasagot na sana si Luz, pero hindi niya na kayang ibuka ang kanyang bibig at halos wala na ring lumalabas na boses mula roon. Masakit ang katawan, dulot ng maraming pigsa at sugat, dahan-dahan siyang nagtalukbong ng kumot. Pumikit siya at doon umagos ang kanyang luha. Sa pagkakataong yun ay taimtim siyang nagdarasal na naway patawarin siya sa mga kasalanang nagawa niya at nagmamakaawa rin siyang ihintuna ng kanyang manugang ang pagpaparusa sa kanya. Sa isip niya ay nangako siyang hindi na niya uulitin ang mga nagawang kamalian at pagmamalupit sa babae. Samantala, napamulat ng mata si Dayan nang may marinig siyang boses. Nung mga oras na yon ay napatingin siya sa mga nakalatag sa sahig, ang mga ginagamit niya sa pambabarang sa kanyang biyanan. Napapikit siya nang marinig ulit ang tinig ni Luz. Nagsusumamo at nagmamakaawa ang matanda sa kanya na ihinto na ang kanyang ginagawa. Mabuti naman, Ma. Salamat at naisip mong mali ang mga ginagawa mo. Sana hindi mo na to ulitin. Yun na lamang ang nasabi ni Diana at marahang hinipan ang kandilang nauupos na. Inilagay niya ulit ang mga gamit sa pambabarang sa loob ng kahon at kinandado yon. Makalipas ang 2 araw, nagising si Luz sa mahabang pagkakatulog. Ramdam pa rin ng matanda ang panghihina pero wala ng sakit, sugat at mga pigsa.
Ganoon pa man, makikita pa rin ang malaking pagpayat nito dahil ilang araw siyang walang ganang kumain. Napatingin naman siya sa paligid. Nagulat na lamang nang malamang nakauwi na pala siya sa bahay ng mag-asawa. Una niyang hinanap si Dayan at sa pagkakataong yun ay nalungkot siya sa itinugon ni Bobby. Hindi kasi alam ng kanyang asawa kung nasaan ang kanilang manugang. Ilang ulit nilang tinawagan ang babae pero hindi sila sinasagot nito. Kinabukasan, habang nagwawalis ng bakuran si Luz ay bigla na lamang siyang napahinto at napaluhod nang makita ang manugang na nakangiting nakatingin sa kanya. Ma, kumusta na po kayo? Dayan, anak, patawarin mo ko. Hindi ko na ulitin, pangako. Kasalanan ko ang lahat. Tatanggapin ko yung parusa mo sa akin, basta patawarin mo lamang ako. Okay na po yun, Ma. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Hindi, ako dapat ang humingi ng kapatawaran. Kasi ako nagkasala. Sorry kung pinagbintangan at ginawa kita ng mga kwento. Nagsiselos lamang ako kasi parang inagaw mo kasi sa akin yung anak ko eh. Ma, hindi mo dapat maramdaman yan. Kasi yung pagiging nanay mo, hindi yan mapapalitan. Kayo pa rin ang unang babae sa buhay ni Joseph. Lagi niyo po yung tatandaan. Ang bait-bait mo pala. Sorry kung ngayon ko lang nakitang kabutihan mo. Ayos lang po, Ma. Siya nga pala, meron po akong balita. Ano yun? 2 buwan na po akong buntis. Magiging lola na po kayo. Ha? Totoo ba? Opo, Ma. Huwag po kayo magduda kung kanino to kasi si Joseph lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Hindi naman ako nag-iisip ng ganyan. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos. Abay, totoo ba talaga? Naku, excited na akong makarga ang apo ko. Tumawa na lamang si Dayan sa reaksyon ng kanyang biyanan. Ibinalita naman yon ni Luz kay Bobby at sa pagkakataong yon ay parang nanalo sa loto ang dalawa. Sa mga sumunod na araw ay parang mamahaling bagay si Dayan dahil alagang-alaga siya ng kanyang mga biyanan. Nung araw ding yon, inilibing niya na sa likod ng kanilang bahay ang kahon na naglalaman ng mga gamit sa pambabarang. Nais niyang ibaon yun at kalimutan para hindi na magamit kailanman. Nagkaayos na sila ni Joseph at balak pa ng lalaki na pagbaba niya ng barko ay hindi na siya babalik pa at mamumuhay na lamang kasama ang mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na ang kanyang asawa at anak. Yon! Ganon pa rin. Isa na namang malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Napakaganda naman nun, happy ending tayo. Pinatawad si Luz ng kanyang manugang. At dahil absent tayo sa shoutout kahapon, meron tayo ngayon. Bawi-bawi lang, boys. Simulan natin kay Ednaline Tupas. Hi kay Idol Ashtin Olviga, kay Roslyn Jimenez. Hello po kay Corazon Clemente, kay Abel Hipolito, kay Virginia Venson, kay Jeneline Mix Vlog. Hi kay Jocelyn Dordas from Patrick Dordas. Hello po kay Virginia Belay. Shout out kay Lucila Lucero, kay Christy Gaitan. Hi kay Lady Dam. Sa Alajid family from Kalampanog Channel. Hi kay Missy Trota. Hello po sa Flores and Naong family. Hi kay Raquel Zalameda. Shout out kay Lorenzo Nabulayan from Queen Jenny. Hi po kay Jing Wang. Hello kay Andrea Novello, kay Eurasia Berto, kay Anne Mary Danya from Qatar. Hello po kay Zoe Sky Zorilla. Hi kay Rosemary Casonete. Hello po kay LVMD. Shout out kay Zilpha Hara Ricart. Hi kay Maria Lina Kagawa, kay Evangeline Naadat, kay Alicia Lauro. Hello po kay Lilia Malate. Hi kay Mardy Suzuki,
kay Marjorie Dequilla, kay Diaries Yuki, hello kay Kurt Mina, kay Lydia Lopez, kay Angelica del Rosario, kay Maria Liza Mula, shout out kay Elizabeth Maramot, kay Sheila Camino, kay Josefina Fuelias, kay Leia Delfin from Rico Alde, shout out kay Richel Adapon, kay Rosette Ersando, kay May Baylen, kay Rachel Villacrucis, happy birthday po sa apo ni Febe Ranyada, hi kay Salvacion Mabia, kay Jing Mendoza, kay Scarlett Sky Maniego, hi kay Michelle Cardo Fabro, Trico Das Animation, hello po kay Robert Crimen, kay Maria Grace Grefaldia, kay Annalisa Puazo, kay Odessa Lejano, kay Cune Castillo from Sesa, hi kay Charlene Gumansing, kay Marites Pinka, kay Abby Ruiz, Wildcats Kuting, kay Lynette Reparado, kay Good Samaritan, hello po kay Red Gaspar, kay Lynn Ferrer TV, sa TVJ Rosie Hedorio, hi po kay Lord Queen OFW Vlog, kay Elizabeth Dungka, kay Abner Peredo, kay Girly Joy Cayetano, shout out kay Kel Rodis, kay Michelle Cedron, kay Aurora Cristobal, kay Joe Dordas from Patrick Dordas, hi kay Hani from Tokyo, Japan, kay Sophiel, kay Nene Gayas, hello po kay Doris Estander, kay Raquel Romualdo, kay Dolores Bell, kay Sofian Nang from Chona Baynosa from Malaysia, hi kay Willie Malbas, kay Marilu Francisco, hello po kay Merly Patalia, kay Shauma TV, kay Ruth Ann Migano, shout out kay Jackie Ram, kay Merly Kidian, sa Alahids family from Jenaline Rodrigo, kay Rosalina Bugayong, kay Leonora Ventura from QC, Lovely Poras from Diaries Yuki, kay Edgar Francisco, kay Jefferson Hapson, kay Elizabeth Maramot, kay Sang O, hello po kay Precious Lintawo, kay Arlene Torquiza, kay Kiarsa, kay Emily Cosino, kay Merly Pura, sa De Jesus at Manalang family from Amelie Manalang, kay Kylor Draboy, kay Reyna Glenn Panayas, hello po kay Erica Hesmel, kay Manchi Liaser, kay Agatha Maganda, hello po sa Cabral, Anilio, Rosales, Perez, Bibale, Baby Cabral from Estela da Silva. Hello po kay Wayne Cariaga, kay Eliza Felias, kay Nena Dayuno, shout out kay Arnel Claridad, sa Arteaga family from Diana Arteaga, kay Marian de la Fuente, kay Rudy Malinaw, hello po kay Dorena Ray, kay Kim Castillo from Fe Bukayan, Bangungot Diaries, hello po kay Mami from Doha, Qatar, kay Milrose Galvez, kay Rubina Andres, at kay Filipina Palsario. Sa mga hindi po na shoutout, marami pa po tayong videos. Maraming salamat po, mag-iingat po kayong lahat. Ingatan niyo po ang inyong kalusugan, ang inyong mga sarili, at syempre magdasal po tayo palagi. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.